Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, ay maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin komentohan ito mga tambay. Ito pong pahayag ng mga abogado po ng Duterte 10 mga tambay, at ito po yung mga kandidato rin. At talagang sila po ay humihiling at talagang gusto po nilang maging manual ang counting po ng botohan mga tambay, dahil napakarami po nakita ng ating mga abogado na kandidato po ng Duterte 10 na talagang malawakang dayaan ang nakita po nila. Kaya po humihiling po sila at hihilingin nila sa COMELEC na talagang manual counting po mga tambay. Pakinggan po natin ang pahayag po nila mga kababayan at komentuhan po natin. Ang pakay po namin is widespread po at saka numerous and so many complaints have been aired to us, have been relayed to us concerning the irregularities and non-accuracy of the results of the election. Even the process itself is questionable. And ang amin pong ipaalam sa inyo ay hindi po humihinto ang Duterte 7 sa kanilang laban para sa bayan. Ngayon, nag-press con kami, mananawagan ng manual counting of votes. Later po, mag-file kami ng manifestation sa National Board of Canvassers, reiterating our polite, if not persistent, but serious call for the Commission on Elections to conduct a manual counting of votes. Sa Aromata ngayon, to our vloggers and to the members of the press and to the viewing public. Ako po si Attorney Jimmy Bondok at welcome to our humble place. We decided as a body to hold this press conference to address certain issues that are still hounding us and to this day, after many days after our election. With us today are myself, Attorney Bobet Torion as the representative of Pastor Apollo C. Kibuloy, Attorney Raul Lambino, and Attorney Vic Rodriguez. Joining us also through Zoom, I'm not sure if our technical team has included them, are Dr. Richard Marites Mata and Attorney J.V. Indo, also part of the Senate slate of the PDP. We ask the public to, first of all, to share the press conference so that more people can be enlightened as to the matters that will be brought up today. I would like to introduce Attorney Bobet Torion to relay to you the basis of our press conference today. Again, salamat po sa pagpunta ninyo, Attorney Bobet. Hello. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Attorney Israelito Bobet Torion. I'm here in my capacity as the official spokesperson of Pastor Apollo C. Kibuloy, and in my private capacity likewise as one of the petitioners in the petition for prohibition and mandamus, which we filed before the Supreme Court in behalf of the PDP Laban and senatorial candidates for the implementation supposedly of Section 31 of Republic Act 9369, and that is the manual counting of votes, and the prohibition of the online voting simply because of the fact that there is no law in the Republic of the Philippines which calls for or which mandates the implementation of online voting, yet the COMELEC implemented the same. Ngayon pong hapon ay ipahayag po namin sa Duterte 7 po, Duterte 7, lahat po ang Duterte 7. And I am very happy na pinayagan din kami ng PDP Laban na gagawa po ng press conference ngayong hapon. Ano po ang pakay namin? Ang pakay po namin is widespread po at saka numerous and so many complaints have been aired to us, have been relayed to us
concerning the irregularities and non-accuracy of the results of the election. Even the process itself is questionable. And ang amin pong ipaalam sa inyo ay hindi po humihinto ang Duterte 7 sa kanilang laban para sa bayan. No? Ang gusto po naming mangyari ay ganito po, para diretso na tayo sa usapan natin. Ang gusto naming mangyari ay iimplementa ang batas. Section 31 of Republic Act 9369. Yan po ang prevailing law ngayon sa ating bansa. Ano po ang ibig sabihin yan? Na ang botohan natin ay electronic, pero pagbilang po ng mga boto sa presinto, kailangan po ito manual counting. Ito po ang nakasaad sa ating batas po under Republic Act 9369. Kaya nga, kami po ay nananawagan noon pang early 2025 na i-implementa ito. And meron din isang grupo na nag-file na nga earlier than us, mga February of 2025, na i-implementa din yung Section 31 of 9369. Kasi nga po, ang unang batas natin, yung Republic Act 8436, it implemented full automation. Okay? Pero yung full automation na yun, nakikita natin na merong mga problema yun dahil sa hacking, dahil sa mga malwares. Kaya inaminda po ito at nakasaad po sa ating batas ngayon na supposedly kailangan manual counting po ng mga balota sa precinct level. Tapos pagkatapos niyan, electronic na lahat ng transmission at saka consolidation of votes. Pero hindi po ito sinunod. Kaya nga po, meron tayong mga 16.8 million overvotes na nakikita natin. And reportedly, 18 million po ito lahat. Ang ibig ba sabihin nito, ganun po kadaming bobo ng mga Pilipino na hindi po sila marunong bumoto. No? At ang dami po mga irregularities na nakikita natin na kung magboto ka, hindi po nakikita doon sa VVPAT. Isa na po doon itong aming kasama po, kandidato na may big chance of winning, Attorney Raul Lambino. Alam niyo kung anong nangyari sa kanya. Doon din sa online voting, ang dami pong mga reklamo kasi iba po ang lumalabas sa kanilang mga resibo. No? And supposedly yung encryption is provided against third persons, but this is the only system in the world where you are encrypted against yourself. No? So, yung sistema po ay hindi po siya credible. Yun po ang aming pananaw at labag po ito sa batas. Kaya nga po kami ay maninindigan. Gaya ng sinabi ko na 2 days ago or 3 days ago na mananawagan kami ng manual counting of votes para ibalik po ang pagtitiwala ng mga tao sa ating sistema. Ang Commission on Elections po ay itinatag ng ating konstitusyon para magbigay sa atin ng honest, free, credible elections. Since yung elections po marami masyadong question, so hindi na po ito ang mandato. Hindi ito in accordance with the mandate of the 1987 Constitution. So kinakailangan may gawain ang Commission on Elections, kailangan i-exercise niya ang motu proprio powers niya. Ano yung motu proprio? On its own. Since there is a widespread complaint against the credibility of the elections, then on its own, the Commission on Elections can order a manual counting of votes, and our basis is Section 31 of Republic Act 9369. Batas po ito. Hindi po pwede sabihin na hindi ito inimplementa. Article 7 of the new Civil Code, alam po lahat ng mga law students that laws are only Yan po mga tambay, napakaganda pong balita yan. Sana po tugunan po yan ng COMELEC mga tambay. At talagang napakaraming batas po ang sinabi po
na talagang pwede po talagang mag-manual counting po ang COMELEC dahil ito po ay nasa batas. Mga kabayan, di po ba? Para po ang sinasabi po ni Atty. Torion, yung tiwala ng taong bayan ay hindi magduda dito sa COMELEC na napakatinding dayaan, malawakang dayaan, talagang na-spread po di ba? Yung dayaan pati po sa labas ng ating bansa. Di ba? Pati po ang ating mga kababayan OFW nakaranas po, naka-experience po ng pagdududa dito po sa dayaan. Kaya po napaaganda po ang ginawa po ng grupo po na tinatawag na itong Duterte 7 na ipinupus po talaga nila na talagang magkaroon po ng manual counting lalo-lalo po sa mga presinto. Kailangan po pala yan talagang yan po ay bibilangin manual. Saka palang gagamitin itong tinatawag na machine, yung counting para doon po lang gagana pala mga kababayan, di ba? Yung kailangan umpisahan muna sa manual counting. Napaka-importante po yan. Lalabas po yan mga kababayan. Mga katambay, lalabas po talaga ang katotohanan dito na talagang yung nangyari po na ibinigay sa atin ng COMELEC na resulta ng halalan, malaki pong pagbabago yan. Pagka po yan ay naging manual counting na po yan. Mano-manong bilangan. Aba, malalaman po talaga natin kung talagang nakakuha ng napakaraming boto itong si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan at yung dideklara nila na kandidato mga katambay. Malalaman po natin yan. Pagka yan po ay talagang minano-mano po ang bilangan. Sana po katigan po ito at ito po ay dinulog na rin po ni Atty. Torion sa Supreme Court at syempre po dito po sa COMELEC. Kailangan po nilang tugunan ito mga kabayan. Kung hindi, mawawalan po ng tiwala ang taong bayan sa COMELEC dahil ang taong bayan po ang nagpapasweldo diyan at pera po ng taong bayan ang umiikot po riyan, ang nagpapatakbo po riyan ay pera po ng taxpayer. Kailangan po sumunod po ang COMELEC sa taong bayan, hindi po sa mga politiko. Hindi po dapat sila madiktahan ng politiko, mga kababayan. Di po ba? Kaya po dito ay masayang-masaya po ang taong bayan, lalong-lalo po yung ninakawan, yung sa tingin po ng taong bayan, sa tingin po ng mga Pilipino ay ninakawan po kami ng boto ng itong nagdaang halalan. Napaka-importante po na talagang mabilang po at hindi manakaw ang boto ng bawat Pilipino. Dahil hindi po panipaniwala at hindi katanggap-tanggap ang naging resulta. Dahil saan ka ba nakakita? Yung mga local LGUs na katiket ng PDP laban, mga congressman, mga gobernador, mga katambay, nakakakuha ng malalaking boto sa probinsya. Lalong-lalo sa Mindanao, Bisaya. Di ba? Pero magugulat ka. Yung Duterte 10, sa kabila ng napakaraming Pilipino black voting, solid. Duterte 10, makikita nyo po yung figure, ang layo. Ang laki ng boto na nakuha ni Senator Go at Senator Bato. Samantalang yung mga kasamahan doon sa Duterte 10, nawala man lang sa sirkulasyon, naiwanan. Hindi po ba nakapagtataka? Di po ba? Dapat at least, nasa Magic 12 po sila. Di umano. Di po ba? Kaya nakapagtataka rin Marami magtataka rito. Lalong-lalo sa Mindanao at Bisaya. Tapos doon makakakuha ng napakalaking boto. Katulad po nila Lito Lapid, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Kaya hindi po makapaniwala ang karamihang Pilipino. Majority ng Pilipino ay hindi naniniwala sa naging resulta po ng botohan. Kaya napakaganda po ang ginawa pong hakbang. Yan po sa press conference po nila Atty. Bondok, Atty. Lambino, si Atty. Torion at si Atty. Vic Rodriguez, mga tambay. Mahaba pa po itong conference nila, mga kabayan. Naka-upload naman po ito sa social media. At po pwede po natin balikan ang kabuuan ng kanila pong mga sinabi sa conference meeting. Pero ito pong ginawa po nilang hakbang ay napakaganda po ito. Sana po makita po ng mga Pilipino at sana po gawin ng COMELEC na maging patas sila at ang boses ng masang Pilipino ang masunod para yung
yung tiwala ng taong bayan. Di po ba? Hindi tiwala ng mga politiko ang matupad. Di po ba? Tiwala ng botante ng taong bayan. Yung mga politiko, alam naman po natin ang mga agenda niyan. Yung mga sinasabi ni Vice President, di ba? Pagiging sakim, greedy sa kapangyarihan. Yan ang hindi dapat po masunod sa ating bansa. Ang masunod po, taong bayan. Taong bayan. Ang kailangan ng bansa ay matitinong politiko, maglilingkod, hindi mangungurakot, hindi magpapayaman. Di ba ba? Hindi mananatili sa kapangyarihan. Kaya nga po ang bansa natin na pag-iiwanan na. Kawawang-kawawa ng bansa natin dahil meron tayong mga politiko na sobrang ganid, greedy sa kapangyarihan. Hindi naman lingkod bayan ang ginagawa nila. Puro po pagnanakaw lang yata, di umano. At syempre po yung kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. Kaya po ang bansa natin, nakita niyo po, napakarami lalo naghihirap ang ating mga kababayan. Pero sila, mga politiko, na hindi tunay na lingkod bayan, ay nagsisiyaman. Nagiging mga bilyonaryo ang mga ito. Kaya panahon na po mga tambay, sana po suportahan po natin at sana po katigan po at talagang manaig po ang katotohanan dito po sa nangyari pong botohan. Ito pong 2025 midterm election po mga tambay. Napaka-importante po ito para sa atin. Para po yung napakatagal na po kasi nagkakaproblema talaga ang COMELEC. Laging may issue po yan. Lagi sa tagal ng panahon, napakahabang panahon na po na hindi nababago ang sistema ng COMELEC. Bakit kaya? Dahil nahahawakan kaya ng mga politiko, lalo ko ang politiko ay sakim, greedy, ganit sa kapangyarihan. Kaya nagkakaganito ang ating COMELEC. Dapat na po itong mabago ang sitwasyon ng COMELEC at ang pamumuno. Hindi po pwede ito dahil nakakahiya na ang ating bansa sa buong mundo na tayo lang ang nagkaaganito, halos na ganito ang sistema ng ating COMELEC. Di po ba? Na ang taong bayan ay hindi nagtitiwala. Mga kabayan, di po ba? Kaya walang nangyayari sa ating bansa. Kaya nakakalungkot lang. Yun na nga lang ang hindi mananakaw sa iyo. Yung tax mo nananakaw na nila. Pati ba naman boto nanakawin pa rin nila. Di ba nakakalungkot? Nakakasama ng loob. Yung tax mo ninanakaw na. Di umano. Pati ba naman boto mo nanakawin pa rin. Talagang sobra po yata kasakiman at talagang kagreedy nila sa kapangyarihan. Talagang wala na pong takot ang mga taong ito yata, mga kabayan. Sana po magtagumpay. Magtagumpay po sana itong sila Attorney Torion, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Lambino, Attorney Vic, at syempre po sila Doc Mata, sila Attorney puro halos abogado po yan mga tambay. Hinlo, si Attorney Hinlo. Mga tambay, siyempre po sila Apollo Kibuloy sa pangunguna po ng kanya pong abogado na si Attorney Torion. At siyempre po kasama rin po dyan si Philip Salvador. Siyempre po yung pito po sila dyan mga kabayan. Kaya po sana po isang araw makita po natin mga kabayan na talagang binibilang na po ang boto natin para po makita natin at talagang lumabas. At kailangan po makita ng sambayan ng Pilipino ang totoo kung sino talaga ang nanalo. Hindi po ang nagpanalo ay ang makina o machine o yung nagpapatakbo ng makina. Hindi po sana sila ang nagpanalo. Ang dapat pong manaig ay ang taong bayan. Ang nagpanalo po ay mismo ang taong bayan, hindi po ang makina, mga kababayan. Muli po mga tambay, sana po dumating po ang isang araw at makita po natin na binibilang na po ang ating boto. Kailangan po yan. Napaka-importante po yan. Lalo-lalo po sa darating po 2028. Mga kabayan, pag hindi po yan na-aksyonan, magtutuloy-tuloy po na ganyan po magiging sistema ng ating botohan. Lalamunin po tayo ng sistema na ang ginagawa po yata nila ay puro pandaraya. Kailangan po yan agapan at mabago hanggat maaga para po sa 2028 ay hindi na po maulit ang ganyang sistema, mga kababayan, para pong ginagago at tinatanga at ginagawang bobo ang mga Pilipino yata ng COMELEC. Nakala mo sila kititino yata at walang ginagawang kabalbalan, mga kababayan. Sana po katigan po ng Korte Suprema at siyempre po
pati ang COMELEC po sana ay sumunod sa tamang proseso dahil kumpleto po ang batas. Batas po dapat ang masunod, hindi po ang mga commissioner ng COMELEC, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa mga tumatangkilik po sa inyong lingkod. Thank you po. At thank you rin po sa mga ating mga subscribers. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jim Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, Annie Joe, Teodorico Erguesa na Junior. Thank you po sa inyong lahat. Shoutout po at ingat po. Maingatan nawa po sa inyong mga paggawa. At thank you rin po sa mga naagusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po mga kababayan, wag po natin kalimutan, isama po sa dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. Lalo po syempre po ang dating Pangulong Duterte makabalik po sana sa lalong mabilis sa ating bansa. Mga kababayan, maraming salamat po. Tayo rin po, ingat po mga kababayan, doble ingat po. Mga kababayan, thank you po, sa muli po, paalam po muna. Bye-bye, ingat po.